Good morning mga ka-wonder from Kaohsiung, Taiwan. So it's our last full day here in Kaohsiung. Actually overnight lang kami dito. And nag-book kami ng tour today. Bali may day tour kami ngayon ng Classic Kaohsiung Attractions Day Tour. Bali lahat ng mga famous or popular landmark dito sa may Kaohsiung is pupuntahan natin today. Nabook ko ang tour na ito sa Klook ng 2,000 pesos at around 2,000 pesos per person. Tapos 5 kami, so around 10,000 yun. Pero naka-discount ako kasi ginamit ko yung promo code ko which is WonderJKlook. So kapag magbubook kayo ng any tour sa Klook, make sure na gamitin niyo yung code ko na WonderJKlook para maka-avail kayo ng mga discounts. So ngayon is dala na namin yung gamit namin kasi after ng tour namin is dediretso na kami sa may Zuying Station wherein sasakay kami ng high-speed train papunta naman ng Taipei. So babalik na tayo ng Taipei mamayang gabi. Pero within today, sa buong araw natin ngayon is magtutour muna tayo dito sa Kaohsiung. Time check, it's already 7:46. Tapos ang meet up ng ating ang pick up ng ating tour is sa may Formosa Boulevard sa may exit 11 daw. So siguro mga ano yun lang naman yun 10 minutes walk lang yun away sa ating Art Home Hotel na pinagstayan natin dito sa Kaohsiung. So mabilis lang naman. Medyo gloomy lang yung weather ngayon pero better kaysa yung kahapon kasi yung kahapon talaga dire-diretso yung ulan. So ngayon naglalakad kami dito sa mga busy. Hindi naman busy. Naglalakad kami dito sa road ng Kaohsiung. Ay, actually parang main road to ng Kaohsiung kasi parang maluwang siya tas ang daming mga businesses na nandito. Tapos nandito kami sa sidewalk. Ang ano lang dito, ang downside lang, sabi ni Ate Van. Ano yung sabi mo? Sa gilid, puro ng sasakyan. Sa sidewalk? Sidewalk. Yung pang tao, Oo. parking. Sasakyan. Oo, napansin ko rin yan nung kahapon, kasi di ba naglakad lang din tayo galing sa MRT. Yung gilid ng sidewalk, I mean yung mismong sidewalk, pinagpaparkan nila, tapos parang ginagawa nilang parang business, part ng business nila. So parang yun lang, hindi ka makakalakad pag minsan. O kunwari ito, dapat sidewalk na siya, di ba? Pero ginagawa nilang parang parking, yung iba extension ng business nila. Tapos yan, pansinin nyo, yung platform, merong tataas, may bababa, ganon. So, kanya-kanya sila ng ayun. Gawa. So, kanya-kanya ka talaga. Medyo mag-iingat ka talaga habang naglalakad. Tapos, kamari, ngayon dadaan ka sa sidewalk, tapos mamaya lalabas ka na naman ng main highway kasi nga wala ka nang madadaanan kasi sarado, parang ganon. Dito sa Kaohsiung, parang medyo laid back siya kasi nga province area na to. Kaya konti yung traffic, konti yung mga sasakyan, ganun. Though ganun pa rin naman siya, medyo vibrant pa rin siya. Tapos napansin namin kahapon nga rin na dito sa Kaohsiung, yung mga establishments, maraming sarado ng umaga. Tapos sa gabi, doon sila nabubuhay. Dumadami yung mga open na establishments sa gabi. Unfortunately, kagabi hindi na kami nakapag night market. Yung meron kasi ditong sikat na malapit lang around the city na night market, which is yung Ryohe night market. Siguro pagbalik na lang natin ng Kaohsiung ulit. May reason tayo para bumalik. Though masarap din naman yung na-try namin kagabi. Para siyang malaking karinderya nila dito. Para na panay locals nga yung nakita namin kumakain, yung mga galing work, ganyan. Parang yung iba magti-take out sila, yung iba magda-dine in, ganun. Parang ikaw yung pipili-pili. Nandun na lang siya. Tapos pili, tapos kukumputin nung parang cashier nila doon. Ang galing nga nung cashier medyo matanda na. Tapos tapos ang galing niya, ginaganon-ganon lang niya. Ikaw din ang magsaserve ng sarili mo, kukuha ka, ikaw rin ang magpo-portion kung ilan yung kukunin mong chicken, ganun. Pero hindi na maintindihan kung paano niya kinumpit. Basta pinakumpit na lang namin. Sinasabi namin, sidewalk area siya, pero ginawa nilang business yung sa sidewalk. So wala ka talagang madadaanan. Wala kang choice. Dito ka dadaan sa mismong main highway nila. Yan, parang kamari yan, sidewalk. Baka part pa rin ng lupa nila yan, tsaka nire-rent nila. Hindi ko lang sure. Sa atin kasi considered siya. Diba? Diyan sa Philippines, pag ganyan, sidewalk kasi, diba? Parang ang may karapatan, daanan ng tao. Ito na yung Ryohe. Ayun Ryohe. Pakita ko sa inyo. Ito na yung Ryohe Tourist Night Market. Yan yung sinasabi kong night market kanina na
pwede nating puntahan sana kagabi kasi hindi namin napuntahan. Next time. Ito na 11 oh. Formosa Boulevard. Yan, dito na tayo magmi-meet up. So, andito na kami sa exit 11 sa may Formosa. 8 AM pa lang naman. So, may 15 minutes pa kami. So, try lang namin maghanap ng ibang food. Though nag-coffee naman na kami sa accommodation namin. Pero baka may makita pa tayong ibang pagkain dito na pwedeng baunin habang bumabiyahe. Ayun, may 7-Eleven din naman doon. May 7-Eleven na malapit dito. So kapag di kayo nakapag-breakfast, kailangan nyo ng ATM. Tsaka may toilet din to, nakita ko. Pwede kayong mag-breakfast, mag-toilet, or any errands nyo. 7-Eleven. Tutur ko na rin kayo kasi dito na tayo. Ito yung 7-Eleven dito sa Kaohsiung. So, hanap tayo ng makakain natin. Ayan, may mga onigiri sila, oh. Onigiri. Yan yung presyo niya. 39, ganun. Meron ding mga bananas. Tapos yan, mga pre-cooked meals. Ayan, meron ding mga ganito. Ayan, oh. Papainit nyo na lang yan, pwede nang kumain. Mga to, ganyan. Mga pagkain na ganito. Ano to? Parang chicken breast. Galing. Tapos kung may mga nakalimutan kayong mga outlets nyo, yan oh. Pwede kayong bumili yan dito. Ang dami nila dito. Yan, may mga drinks din sila. So, drinks. Dami, di ba? Yan, pwede kayong dumaan dito kung gusto nyong, kung di pa kayo nakakapag-breakfast. Yan, may ATM din sila. Ayan, tapos ang dami nilang mga pagpipilian ng drinks. Tapos ito, may toilet. First time kong makakita ng 7-Eleven na may WC or toilet. Yung mga chichirya. Ayan. Tapos dito sa counter nila, may mga sausages. Ayan, sausages. Ito, meron din silang... Ito parang sobrang famous din ito. Meron din ito sa Taipei eh. Yung sweet potato. Tapos ito, may yung itlog. Yan siya. Yan, so ito yung binili natin, mga tinapay. So, 35 isa tong tinapay nila. 35 NTD. So, mga around, siguro mga 60 pesos. Yan, so nakabili na kami ng coffee and some pastry dito sa 7-Eleven. Normally, yung pastry nila is 35 NTD, tas itong coffee is 35 NTD din. So, at least may kakainin na tayo sa bus. Medyo umaambon pa rin. Hopefully, hanggang mamaya, tumila na yung ulan para ma-enjoy natin yung Kaohsiung tour natin. So, mamaya update ko na lang kayo pagpasakay na kami ng bus. I wonder, so time check tayo. It's already 8:15 in the morning. Tapos nakasakay na tayo ng ating bus. Yan, ang minibus na sasakyan natin. Maganda naman, komportable. Tapos mukha namang parang bago-bago pa. Tapos, yung may mga TV pa sila na naka-install. Tapos dyan sa baba, yan o, papakita ko sa inyo. Yung luggages kasi natin, di ba? Pinatago muna namin dyan. Ayan, ang laki ng storage ng bus na to. So, pwede nyong dalhin yung luggage nyo kapag didiretso na kayo ng airport, ganun. Pwede kayong magdala ng luggages. Bali, hinihintay lang natin yung iba nating mga kasama. Hi, Wonder! So, first stop natin ng tour is dito sa may Moon World, Kaohsiung. So, 1 hour tayong bumiyahe from doon sa center ng Sapa. Bali, itong Moon World is sobrang sikat sa kanilang mga rock formations na magaganda. So, titignan natin mamaya. So, ngayon is, kanina pala habang bumabiyahe, ang daming in-explain nung tour guide namin about sa Kaohsiung, ganyan. Tapos, The history of Taiwan. yan, the history of Taiwan, yan, in-explain din niya. So, sobrang ganda talaga mag-book ng group tours sa Klook or any group tours na may tour guide talaga na local kasi i-explain talaga sa inyo kung ano yung history, ganun, malalaman nyo rin. So, sino ka dyan? Si Mama. Di ba? Halata bang senior yan? Siyempre, buong tour namin
Nag-makeup na siya. Di ba? Yan yung kasama natin. So, start na yung tour. Ang naalala ko lang dun sa pa-history ni ate, bali Jen yung pangalan ng tour guide natin is about sa Kaohsiung. Tama ba? Population yung sinabi niya? Or, hindi, I mean yung third largest population? Third largest city. Okay. So, yung Kaohsiung daw is the third largest city sa may Taiwan. So, first is Taipei, pangalawa is Taichung, and pangatlo is Kaohsiung. Dati kasi second ang Kaohsiung eh. And may population ang Kaohsiung na 2.7 million. O, di ba? Nakinig ako. So, start na tayo ng ating tour. Sa tabi-tabi. Ayan. Ito na, paakyat. Bali, start ng tour dito sa Moon Lake. Moon Lake ba? Moon World. Start ng tour dito sa may Moon World is may pa-hiking ng ganyan. Moon World. Yan. O, so lakaran. So, make sure na mag-wear kayo ng pinaka-comfortable yung shoes, ganyan, mga footwear. Kasi syempre, lakaran naman talaga dito. Yung mga ibang kasama pala natin, habang wala pa tayo dun sa ating pinaka-final destination na Moon World, yung mga kasama natin, iba't iba eh. Meron tayong kasama from Hong Kong, Netherlands, France, meron ding Philippines. Pero konti lang kami. Siguro mga less than 15 tayo, no? Siguro mga 15. 12 kami sa tour. Tapos ang luwang nung bus namin. Bus talaga. Oh, bus naman talaga yung sinakyan natin, di ba? This is the goat na tinutukoy nung ating tour guide. Cute. Ganda, sobrang peaceful dito. Medyo gloomy yung weather ngayon kaya okay siya maglakad-lakad, ganun. Tapos yan, nasa harapan namin ngayon is may rock formations and may lake. Sobrang ganda. Wow. Ganda. Tapos yan yung tinutukoy kong rock formations. Ayan, lalapit tayo dyan mamaya. O, di ba? Pang malakasan ng kanila. Nasa Europe yung tour ko. Nasa Taiwan pa lang. Hindi, manifest natin yan. Di ba mo? Next tour natin Europe na, di ba? Let's go! Go! Ay, ang ganda ng view dito. Wow! Yan. Ang maganda dito sa first na destination natin sa Moon World is naglalakad tayo sa pathway, tapos shaded siya, may mga puno around the area, tapos dito sa kanan natin may view ng lake, yung pinakita ko kanina, tapos mga rock formations right, tsaka sa left natin merong mga puno tsaka rock formations. So sobrang peaceful dito, ang tahimik, tapos yun, malamig. Hindi siya sobrang lamig pero hindi siya sa sobrang init din kasi nga may maraming mga puno. So walkathon tayo ngayon. Nahuli yung mga kasama nating senior pero yung mga kasama namin sa tour, nauna na sila. Yan sila. Andito na tayo sa part ng Moon World na makikita na natin yung mga rock formations. Actually, hindi ko siya alam kung rock talaga kasi pag dilapitan mo, para naman siyang clay. Kasi para siyang putik na natutunaw. Yan, pakita ko sa inyo ng malapitan. Ayan siya. Ganyan siya. Hindi ko lang alam kung ano to, man-made or natural. Ayan o, yung sinasabi ko sa inyo. Para siyang natutunaw. So, baka clay yan. So, nandito na tayo sa part ng tour na hindi ko alam kung pagsisisihan namin. Pero kayang-kaya naman. Pero para lang sa mga seniors, ganun, may mga batang kasama, ganun. Ito lang, papakita ko lang sa inyo para may idea na kayo. Ayan, medyo paakyat na to, uphill. So, kailangan nyo ng lakas. Though may mga railings naman dito, handrails, na pwede nyo hawakan kung di nyo na kaya. Pero ingat lang, lalo na pag maulan to, for sure madulas to. Pero sa tour namin, may kasama kaming mga toddlers, may 2 bata. So sila, meron silang hawak na trolley, tapos yung isa nakasabit sa harapan nung tatay niya. Pero kayang-kaya naman nilang mag-tour. Tapos sila mama, si papa, nandun sila sa likod. Hindi ko alam kung nakaakyat na sila. Hindi ko alam kung aakyat pa sila. So, abangan natin sila sa taas. Nandito na tayo sa part ng tour, naaakyat tayo dyan, sa taas na yan. Ayun o, pakita ko sa inyo.
Kasi dyan yung observatory deck nito. Bali, akit talaga tayo dyan kasi kailangan akyatin kasi hindi naman yung exit natin, yung entrance natin hindi pareha sa exit. So, kailangan nyo talagang akyatin. So, akyatan galore ang mga person. Hi ka. Yan, doon tayo galing kanina. Part na yun. Tapos nakikita natin yung mga rock formations dito sa may Kaohsiung. Siyempre may break time ang mga seniorities. Bawa mo na? Akyat galore. Wow, we're now on the top. Look at the view. Hey, here's the view. Bali, this one is the parang observatory deck nila. And may pond pa dito. So ganito siya kapag gabi, may pailaw siya oh. Tapos nire-reflect nung ilaw yung sa pond. Ganda din, iba rin yung vibe niya. Yan. So tapos na tayo dito sa may Moon World na tour. So next natin is parang may pagoda tayong pupuntahan. Hi ka Wonder! So next stop natin is dito sa may Pho Guang Shan Museum. So isa siyang malaking Buddhist temple dito sa may Kaohsiung. Actually isa siya sa pinakamalaking temple dito sa may Taiwan. So magtutour tayo dito. Dito rin tayo magla-lunch daw mamaya. So, andito na tayo sa loob ng museum ng Pho Guang. Yan, may mga iba't ibang restaurants, may mga souvenir shops, ganun. Kanina bago tayo pumasok, nag-explain ng ating tour guide na yung Big Buddha is diretso lang, pasok lang kayo sa museum. Tapos may 8 pagodas around dun sa Big Buddha mismo. Bali makikita naman natin yan mamaya. So, ang nakikita ko ngayon is mga souvenir shops yata to. Ayan, may mga nagbebenta ng mga jewelry, mga bracelet, ganun. So, nakikita na natin ngayon yung Big Buddha nasa likod. Yun, yung pinakalikod. Tapos around the area is yung mga pagoda. Bali may 8 pagodas dito around the area. So, time check tayo. It's already 11 AM. So, nandito tayo sa Pho Guang. Yung kaninang dinadaanan natin, sa gitna yon, straight siya papunta dun kay Pho Guang na Buddha, Big Buddha. Pero ditong dinadaanan natin ngayon, dito sa gilid, is shaded siya. So kung gusto nyo yung medyo okay kayo sa initan, pwede kayong dumiretso doon, dumaan. Pero sa gilid niya, meron silang ginawang parang shaded part. Ito, yan, shaded siya. So patungo tong way namin sa may Big Buddha. So pakita ko na lang pag nandun kami. So mas malapit na kami dun sa Big Buddha. So pupunta na lang tayo dun. Tara. So umikot tayo around the area. Nandito na kasi tayo sa bandang taas nung pagoda eh. Medyo tahimik lang ako kasi parang may mga nagdadasal. Tapos yan, may stairs dito sa area na to. Tapos yung nakikita nyo yung ulo ng pagoda doon. Bali, doon tayo galing kanina. Yan, pakita ko sa inyo. Yan, yung area na yan. Doon yung entrance na part. Tapos dito makikita yung mga pagodas yan. Nakikita nyo yung mga parang tower dyan. Yan yung nilakad natin kanina papunta doon. Ang ganda rin dito. Sobrang parang peaceful. Ayun, makikita mo yung ulo ng pagoda. Pho Guang. Tapos kung umuulan or sobrang araw, merong available na mga umbrellas dito na pinapahiram nila. Balik nyo na lang. Kasi open area yung ating nilalakaran dito. So make sure na pwede nyo hiramin yung umbrella pero ibalik nyo. Hi ka Wonder! So it's lunchtime here in Pho Guang Museum dito sa Kaohsiung. Bali 12 noon na. So naghanap kami ng kakainan namin. Andito kami sa bandang second floor para siyang food court area. So tignan natin kung anong meron dito. Food? Oh, go. Light
Right. Ah, there? Okay. Ah, buffet nga. Ayan o, vegetarian buffet service. How much? One person 150. One person, 150. Ayan, mura na rin eh. 150 lang. 5. Total 750. Okay, total 750. Merong vegetarian buffet service dito sa second floor ng Fugiyang. Dito na lang kami kakain. 150 NTD yung bayad. So yun, may... Take the food off us. Okay. Share. Stab, okay. So may bibigay silang stab. Tapos, kapag kukuha daw kayo ng ano, face mask daw ng pagkain. Hello. 5? 5? 好，戴手套午餐哦。 Okay. So, ito yung mga pagkain. Hanap tayo ng upuan. So, ito yung mga pagkain nila. Rice. May pansit. Ano ba to? Braised dish. Wala man yun. Ito na lang, gulay. Ito may curry. Kuha mo may gulay, tofu. Hi, Ka-Wonder! Welcome back! So, next stop natin is dito sa may Lotus Pond and sa may Dragon Tiger dito sa Kaohsiung. So, nag-lunch na rin pala kami dun sa Fuguang Museum kanina. And nag-travel kami ng around siguro 1 hour din. Tapos, yan, yung next natin is Lotus Pond and the Dragon Tiger. So, titignan natin. Ang nabasa ko sa online, parang close yung Dragon Tiger, no? Temporarily closed kasi under renovation. Pero Lotus Pond muna yung ipapakita natin. So, nag-park lang yung bus natin and pupunta tayo sa Lotus Pond. Also, yung weather ngayon is sobrang umaraw na. Make sure na magdala kayo ng sunblock, ganun. Mag-apply kayo ng sunblock sa mukha nyo, sa katawan nyo, para pananggas sa araw. And yung ibang kasama namin, nakapayong na sila and may cups na. So, yun yung matitip ko sa inyo. So, dala na lang kayo ng mga yun, mga protection sa araw. Dahil grabe, biglang init na talaga. So, pero maganda pa rin kasi nakakapag-tour tayo ng maayos. Yan, nakakatuwa dito. Nandito na tayo sa Lotus Garden siguro to. May mga nagwa-water ski. Ayun, kita nyo. Tapos nakikita na natin yung parang yung Dragon Tiger na view. Pero ito muna yung papakita ko sa inyo. May mga nagwa-water activity oh. You know. Hindi ko lang alam kung ano yan, libre or mga ano yan, sport talaga nila yan dito. Kasi doon yung pinag-startan nila. Yan ganda. Diyan tayo pupunta. Yung nakikita nyo parang may bridge na yan. Zoom natin ng konti. Yan. Diyan tayo pupunta. Yan. Lalakarin natin. Ito, sa side na to, merong parang, ano ba to, temple, pero parang under renovation eh. Yan. Maganda dito sa nilalakaran natin. May mga puno tayong nadadaanan, so shaded siya. Kaya, tas yun, medyo mahangin siya. Yun nga yung sinasabi ko, kahapon buong araw umulan, so buti ngayon binigyan tayo ng magandang panahon. Ngayon pa naman talaga yung pinakamarami nating tour, so sobrang ganda na medyo umaraw ngayon. And unfortunately, under renovation siya, base dun sa sinabi ko kanina. Yan siya. Look. Kaohsiung Lotus Pond. So ginagawa siya. Look. So hindi na kami pumasok doon sa Dragon and Tiger na sculpture nila dito. Bali ang ano daw, ang magandang gawin kapag kamare, ano na siya, tapos ng renovation. Pumasok muna daw kayo doon sa bibig ng Dragon. Tapos lumabas kayo doon sa tawag ito, sa bibig ng Tiger.
Tapos kapag papasok pala kayo, mag-wish daw kayo kasi magkakatotoo daw. Tapos kapag nakalabas daw kayo dun sa tiger, bali, na-cure daw kayo ng medicine god. Yun yung sabi ng tour guide namin na Amazing. amazing, di ba? Hi Jen, where's the lotuses? Now is no lotus. No lotus. After typhoon, all flood away because it's overflowed in this 2 weeks ago. 2 weeks Okay, ago. okay. But normally there are lotuses Yeah, over. yes. Okay. You wondering, it's called lotus pond, no lotus. No flower. No flower. Yeah, flood away. So, nandito na nga tayo sa Lotus Pond daw, pero walang lotuses. Kasi daw nag-flood, bumagyo daw nung 2 weeks ago. So, na-wash away daw silang lahat. Pero normally, may lotuses around the dragon. The pond have a lot of turtles. And the better we cross the road, it's a good place to shot the photo. I show you. This temple is combined with Taoism and the Buddhism temple. Oh, wow, it looks good. My suggestion is to stand here. This is the Ayan. backyard. And you stand here, shot the photo here. Wow. So, dito daw, tayo daw kayo dyan. Tapos, ito daw yung magandang picture spot. Hi, Kawander! So, dito tayo nag-shoot kasi dun sa kabila, yung Dragon Tiger nila is under renovation. Pero meron pang isang dragon dito na magandang photo spot. So, kapag pumunta kayo dito sa Kaohsiung, actually na-search ko, siguro mga 10 to 15 minutes away lang to the center ng Kaohsiung. So, pwede nyong puntahan yan dito. Ayan. Tapos, sa harapan natin is yung parang Taoist. Ayan o. Merong Taoist na parang Taoist na temple. So, yan, try nating pumasok dito sa may tawag dito sa dragon na nasa harapan nito. Yan, yung dragon, no. Ganda. Ang dami ng turtle na alaga. Saan? Dito sa likod. Dami. Ayaw nga, ang dami ng turtle, oh. Tignan nyo. Yeah. Ito na yung ulo ng dragon. Wow! Oh, amazing! Ang dami rin kalapating lumilipad. Tara, pasok tayo. So, papasok na tayo sa loob. Nakakatuwa kasi ang dami rin pumapasok. Ay, ang dami rin lumilipad na kalapate. And dito, merong fish for the luck. Ayan, hindi ko alam kung tama yung na-research ko. Yan, pag pumasok ka daw dito sa dragon is mag-make a wish ka daw. Tapos, kapag nakalabas ka, is magkakatotoo daw yung winish mo. So, sana maging totoo yung mga i-wish natin. Ito na tayo sa dragon. So, mag-wish tayo. Sana mas dumami pang matulungan yung mga vlogs natin. Mas makatravel pa tayo ng mas marami and more clients sa business natin. And good health sa akin at sa aking family and loved ones. Wow! Dito tayo sa loob. So, dito sa loob ng dragon, may mga iba't ibang yan. Parang sculpture na makikita. Yan siya. Yan. May mga hagdan, pero may railings din naman na pwedeng hawakan. So, ito siya pag umakyat. So may mga Buddha din dito. May mga paintings tayo dito sa gilid. Ang galing, no? Ayun may mga artworks sila. Pero hindi ko hinahawakan kasi baka sensitive siya. I mean, baka bawal hawakan din. As a pay for respect na rin. Ayun, no? Tignan nyo. Ayan. Siguro grabe rin yung culture and tradition. May mga history din yan. Siyempre, hindi lang naman yan ganyan na pinate dahil gusto lang nilang i-paint, di ba? So, mga siguro siguro 2 minutes lang siya kung mabilisan nyo siyang lalakarin. Bali, andito na tayo sa bandang buntot niya. Yan, palabas na. So, sana magkatotoo yung wish natin. Hindi lang pala wishes. Wow! So, paglabas nyo, ito ang bubungad. The Lotus Pond na walang lotus. Yan, no? Doon tayo galing kanina. Yan yung may nag-water ski doon.
Ganda. Wow. So, ito yung likod niya. Ayan, no? Likod. And, yan. Pupunta tayo doon mamaya. Banda doon. Ayan. So, nandito na tayo sa parang parang pagoda nila na parang may shed siya. Sobrang dito, payapa. Tahimik, medyo mahangin. Tapos yan, tingnan nyo, sobrang relaxing yung pond, di ba? Pwede kayong magmuni-muni dito. Look, pakita ko sa inyo. Yan. Marirealize nyo dito yung mga gastos nyo sa travel, gano'n. So dito sa may Lotus Pond, may re-recommend ko na kapag kamari DIY kayo, kasi naka-tour kami, so may time limit. Pero pag nag-DIY nyo to, parang habaan nyo yung oras nyo dito kasi medyo malawak siya. Tapos ang maganda dito, maraming ang puno. So pwede kayo sigurong bumili ng pagkain nyo or magdala na lang kayo ng pagkain nyo, ganun, tapos tambay kayo. Or hindi ko lang alam kung dito rin yung sunset area. Parang maganda rin yung sunset sa area na to. So marirecommend ko na kapag gusto nyong magliwaliw, ganun, magpahinga, magtambay, ganun, perfect spot tong Lotus Pond and Dragon Tiger na location dito sa may Kaohsiung. Or kung gusto nyo lang din, manood lang kayo ng mga nagwa-water ski. Gagaling din nila eh. So ngayon, pabalik na tayo sa ating bus on to our next spot. Let's go! Hi Ka-Wonder! So ang next stop natin is dito sa may Kaohsiung Museum of Fine Arts. So meron daw photo spot dito na sumikat na sinat ng isang YouTuber na maganda daw. So magti-take lang kami ng picture. So 15 minutes lang kami dito. And after nun is pupunta na tayo sa may Pier 2. Pero dito muna, papakita ko muna kung anong meron dito sa may Kaohsiung Museum. Ayan, no? Ang ganda dito talaga sa Kaohsiung. Oh. Daming puno. Nasa city na tayo ng Kaohsiung, ha? Imagine mo yun. Pero ang dami pa rin puno. Kaya parang feeling ko Kaohsiung is for those people na gustong yung parang tahimik lang, ganun. Kasi medyo probinsya na tong Kaohsiung eh. Ito, parking lot nila to pero ang daming puno, di ba? Ayan, ang ganda. Look, ito. Imagine mo to, oh, di ba? Isang straight line tapos puno ng puno. Ayan, tignan nyo. Ganda. Ang ganda nga dito eh, no? Parang punong-puno ng puno kahit nasa city ka na. Ayan, no? City area na to ng Kaohsiung eh, di ba? Chunghwa School of Arts and Affiliated Bilingual Elementary School. Ayun. Ano yung tram? Oo, tram. Ayun, oh. May dumadaan na tram. Yes, tram. Wow. Parang cute na train. Tram. Pero ang napansin ko dito sa Kaohsiung, ang aesthetic ng mga buildings nila, pati mga structures nila. Tignan nyo to, parang waiting shed nila dito. Amazing. Diba? Yan, oh. Spaceship yan. Spaceship pa yan. Parang waiting area siya eh. So, waiting area ng tram. So, para siyang station. Yeah, last station dito. Oo. Pero ang aesthetic, oh. Diba? Ang ganda. Wow! Diyan, ito daw yung photo. Yun pala yun. So, ang landmark nyo is meron ditong parang, ayan, yung parang waiting area ng tram. Tapos, pa-picture lang kayo dito. Yan, dalawa naman yan eh. So, picture lang. Yan, so dito daw yung photo spot na sinasabi ni ate. Yan, picture lang. Bago may dumaan na tram. Yan. Yan, so yung attraction dito, may dadaan daw na tram. Tapos, pipicturean natin. Yan na siya. Yan na yung tram. Tapos, Pagkatapos, sure kakakaya. mahirap yun kunin. Bye-bye, bye-bye.
Tagay tayo. Tagay para tatay. Tagay para patay. Sophia. No. 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 You must not tagay. Tagay milk only. Milk only. Hi Ka-Wonder! So, next stop natin is dito sa may Pier 2. So, itong Pier 2, sobrang sikat ng landmark na to sa may Kaohsiung. Kasi ito yung dating port warehouse ng mga, syempre, yung mga dumadaong. Bali, i-convert na siya na parang, yun nga, isang mga, parang landmark siya. Puntahan ng mga tao. Maraming mga art pieces dito. So, dati siyang warehouse. May mga, siguro, containers, ganyan. Old warehouse siya, tignan nyo. Ayan o. Kinonvert na siya as art center. So, nandito tayo sa The Pier 2 Art Center. So, time check tayo. It's already 3:50 in the afternoon and mag-stay tayo dito until 5:15, right? Yes, Yan, 5:15. So, mga 1.5 hours tayo dito. And that is because meron silang play here somewhere. Okay. So, medyo mag-extend daw kami dito kasi parang may pa-event. Oo. Kasi it's Sunday today, tapos may mga pa-event. Ayun, parang may mga kumakanta pa dito. Ayun, nagsiset up na sila. Tapos ito, may mga booth sila dito. Mga local products yung benta nila. Okay. Ayun, daming mga benta. So, asan yung ating tour guide? Ayan yung tour guide natin. Ay, ito. Ra đây đứng đợi sao mọi người không thấy. Nako, bawal umihi. Ang cute. Bumbelat pa siya. Yan. Dito sa may Kaohsiung, meron din silang version nung parang mannequin piece sa may Belgium yata. Yun yung napuntahan natin. Yung parang may batang umiihi. Pero yung, di ba yung kwento nun, yung bata, natagpuan siya. Kasi parang dun daw yung parang may mga nakatagong mga bomba doon. Mga ganong mga ganong kwento. Pero dito hindi naman ata. Ginawan lang nila ng art. Yan na umiihi siya. Tara. So ngayon naman tumatawid tayo dito sa riles ng tram. Yan, may mga tram din pala na transportation nila dito. Tapos ang next stop natin is dito sa isang parang bridge. Grabe, ang aesthetic talaga dito ng mga structures nila, like yung mga bridges, mga buildings, ganun. Kaya parang sobrang sikat ng Kaohsiung sa mga art pieces nila. Tignan nyo itong bridge na to. Diba, ang ganda oh. Medyo against the light lang, pero ang ganda pa rin niya. So pakita natin tong river dito and ibang mga buildings na napakaganda. Ayun oh, ganda oh. Ito oh. Zoom natin. Sana makita. Ay, wait lang. Look oh. Ayan oh, yung mga buildings na yan oh. Ang ganda. Diba? Wow. Yan. So, nandito na tayo sa bridge na kung saan pinakita ko kanina. Ang ganda. Para siyang, boat, no? Parang boat style. Pero at least dito medyo, mahangin. Maganda yung weather. Ayan, napakita ko sa inyo. Ganito yung itsura niya sa malapitan. Yan yung terrace niya. Ayun, ganda. Parang nga siyang boat. Yan, pwede tayong umakyat dyan. Andun na yung mga kasama natin sa taas. Overlooking yung mga buildings na magaganda oh. Hi Ka-Wonder! So tapos na kami dun sa may Great Harbor na bridge. Nandito kami ngayon sa mga warehouse depot nila. Marami silang mga iba't ibang mga binebenta dito na products. Mga damit, ganyan. Ayan o. Ay, pwede rin tayong magmerienda dito. The Freen Burger. May mga kainan. So, iba't ibang port depot siya. Kamari ito, Port Depot number 9. So, try natin pumasok. Nagbebenta sila ng mga footwear. So, may mga Adidas. Ay, parang siya. On sale yata to. Uy, pwede tayo dito. Tingin-tingin na kayo dyan, oh. 1,880 na lang, oh. Ito, mga nakasale, oh. Kunwari ito, 3,890. Tapos, 1,590 na lang siya. So, sobrang nakasale. Nakasale. Parang ito, oh. 3,090. 2,190 na lang yung mga ganito nila.
Oh, ang daming nakasale, oh. Dito ang daming mga sapatos. Ayan, pakimine na lang po. Tingin tayo sa mga panlalaki. This is 2,680, 1,600 na lang yung mga ganito nila. Ayan, dito pala yung mga sale, eh. 4,400 siya dati. Naging 2,640 na lang. Ang dami. Ito, 3,500. Ngayon, 2,450 na lang. Ayan, pwede na kayong pumili. Ito, Air Sprung. So, from 4,900, 990 na lang. Wow. Sobrang mura na ito. Ito, from 4,500, 2,100 na lang. Ang mura. Ayan, so naghahanap kami ng shoes ni Ate Van kasi pinapaltos na siya doon sa sapatos yung nabili sa Philippines. So ito yung tinetesting ni Ate. Bali, ang brand niya is Lotto. Yan, Lotto. Baka manalo ka ng Lotto pag sinuot mo to, tapos tumaya ka. 1,100 na lang siya NTD. So around mga less than 2,000. So nakabili kami. Nakabili kami ng shoes ni Ate. Total is 1,114. No, pwede pa kayong mag-tour around the area. Bali, dating warehouse yan, port warehouse. Ginawa na siyang mga shops and mga art center. Mas okay na pumunta kayo dito ng weekend para mas makita nyo yung mga iba't ibang mga nagbebenta dito. Baka may mga mabili pa kayo. Mostly mga, syempre, locals yung nagbebenta ng mga products nila, ganun. Parang cute stuff siya eh. Mostly is mga cute stuff. Ayan, parang ganyan. Ito may mga paintings. Ito mga crochet. Dito may mga ukay-ukay din sila. Ayan, mga damit. 490, ganyan. Pero medyo ano rin siya eh. May nakita ko Carhartt yung brand. Ayan, meron din silang mga benta na pagkain dito sa bandang dulo ng Pier 2. Hindi ko lang alam kung every weekend to, pero yun nga, maraming mga benta, mga dessert, mga inumin, ganun. Pero babalik na tayo sa bus natin kasi it's currently 5:05 and 5:15 yung ating meeting time. So, papunta na kami ng bus ngayon. Pero sobrang ganda dito sa Pier 2. Ang dami mong makikita. Lalo na kapag weekend. Yun nga. Ang dami nilang benta. Hindi ko lang alam nga. Ulitin ko. Hindi ko alam kapag every weekday kung may mga benta rin ganyan. Pero ang main attraction din kasi dito is yung mga warehouses. Hi ka-wonder. So last stop natin is dito sa may Love River. So bakit ba ito natawag na Love River? So pwedeng pwede kayong mag-date dito. Jen, Yes? why did they call it Love River again? I didn't Love River. heard it. So I didn't explain because this former name is called Qianzhenghe because this is a location, district. Mm-hmm. And one day, in former time, they have a small company. They rent a small boat for lovers. For lovers. And, Okay. It's written down Love River for boating. Mm-hmm. And one day the because the typhoon hit here, all the boat damage and journalism and make a picture and send a report, make a report. Says, oh, this is the Love River, but because he come from Taipei, he don't know this name. Mm-hmm. Then everyone, so beautiful. We call this Love River. So beautiful. That's why. Yeah, that's why. But it's better view at night. Yeah, better view. Better view at night. Yeah. By daytime you don't have light. Mm-hmm. Yeah. So my suggestion is after sunset about 1 or 2, 7. Around 7. And also there are gondola that are. Gondola is here. You Now can it's rent. too hot. How much is the gondola or It's, the price roughly range? 150 or 200. This Per person. Yeah, for half hour. Okay. But now it's much better. Okay. Yes, now it's too hot. Thank you, Jen. So, siya yung ating tour guide.
So yun, in-explain niya kung bakit Love River to. So mas maganda daw pumunta talaga dito ng gabi. Ngayon kasi pa-sunset pa lang. Ay hindi, actually 4:30 pa lang pala. So medyo mainit talaga. So pakita ko na lang kung anong meron dito sa Love River. Ayan, isa siyang mahabang river. Ayan siya, hanggang doon. Tapos may mga gondola daw or yung parang pwede kayong mag-boating, tapos pwede kayong mag-rent ng boat. While feeling ko perfect siya sa sunset din kapag palubog na yung araw. Parang palubog na yung araw tapos yun, magdidilim na. Ayan, sa kabila parang may mga night markets. Ayan, may mga benta sila dyan.